First part ng skills assessment mga kabakal, ang isa sa nakakakabang part ng skills assessment. Dahil dyan, i-comply mo lahat ng COE, ng payslip, baka iniisip mo agad, baka hindi pwede itong mga proof na nasa akin, nasa na yung mga payslip ko na iniipon. Yung iba naman, nawawala natin, di ba? Kasi ako, hindi ako masyadong organize sa ganyan, yung mga payslip. So, yung process pa lang na yun, kaya nagtatagal yung skills assessment natin ay dahil doon, hindi ka kasi makaka-proceed doon sa theoretical exam tsaka sa actual yung mga video natin kung hindi mo malalagpasan yung documentation. Isa sa critical yan na tinitignan bago ka payagan. Kasi diyan titignan kung talaga bang enough ba yung experience mo na mag-undergo sa skills assessment. Ang mapapayo ko sa atin na nag-a-apply pa lang at nag-i-skills assessment na, as much as possible, within a month, makomply natin lahat ng mga documents. Okay? Kasi yan yung magpapatagal sa process ng skills assessment. At ang maganda dyan, pag na-comply natin na maaga, makaka-proceed na agad tayo doon sa actual skills assessment. Okay? Ang mga pagdadaanan mo sa skills assessment, after mong makomply yung mga documents, ay una, theoretical exam. Pangalawa ay yung mga uploading ng videos such as yung mga core competency, pag-welding. At meron pang mga iba. Last and final ay yung technical interview. Okay? So, i-comply ng maaga ang mga documents para sa skills assessment such as employment documents ay para mapabilis ang proseso natin, kabakal. So, good luck sa inyong skills assessment. Ramdam ko ang kaba nyo, pero possible. Tiwala lang sa Lord.